Nagmistulang ilog ang ilang lugar sa Benguet dahil sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan, maging ang dinarayong strawberry farm hindi rin nakaligtas. Bukod sa baradong kanal, isinisiring dahilan dyan ang palpak na flood control project. Si Bridget Marcasi sa sentro ng balita. August 24, 2025. Naranasan ang biglaan at malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng La Trinidad, Benguet, gaya na lamang ng bahaging ito ng Halsema Highway sa Barangay Balili. Sa Barangay Pico naman, nagmistulang ilog ang isang residential area dahil sa pagragasa ng tubig dulot ng malakas na ulan. Ang kalsada naman ng Barangay Poblasyon hanggang tuhod ang baha na sinabayan pa ng paglutang ng mga basura. Maging ang dinarayong strawberry farm, hindi na naman nakaligtas ang mga pananim na lettuce at strawberry dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig sa sapa. Isinisisi ang biglaang pagbaha sa mga nakabarang basura, lupa at debris sa mga masisikip na drainage system at malaking factor din umano ang lakas ng volume ng ibinuhos na ulan. Kaya naman, agad na nagsagawa ng manu-manong paglilinis ang lokal na pamahalaan sa mga drainage at ilog sa bayan. Maliban dito, isa pang itinuturong dahilan ng mga residente sa pagbaha sa bahagi naman ng strawberry farm ay ang palpak na flood control project ng DPWH. Manumpano po natin na dilinisan yung ating mga clogged drainage system. Sana po makita po ito ng ating mga kababayan para makipagtulungan po sila. Humiling na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa opisina ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang isama sa audit at performance review ang Phase 3 ng Bolo Creek Flood Control Project ng Department of Public Works and Highways Benguet, 1st District Engineering Office. Yung observations natin kasi on the ground na yung Bolo Creek natin, hindi niya na-serve yung purpose niya na dapat hindi na magpa-flood sa valley natin, especially dun sa may strawberry fields. As of ngayon kasi pag may bagyo, malakas ang ulan, heavy downpour, napa-flood pa rin yung Pero depensa ng DPWH, may natitira pang 40% sa proyekto ang kailangan nilang tapusin bago maging fully operational ang nasabing flood control. Dahil suspendido ang lahat ng proyekto ng ahensya, humiling sila sa sangguniang panlalawigan ng suporta at endorsement para makumpleto at matapos nila ang proyekto. Kunada nga to better come up talaga nga full solution to this flood control, kailangan niya palpasunda kano dya amin niya face. September 8, 2025 at noong Sabado lamang ay muling nakaranas ng pagbaha at mistulang waterfalls na agos ng tubig ang residential area na ito sa Barangay Bayabas, Pico. Pero para sa residenteng si Gabriel Marcarena, bagamat perwisyo sa kanila ang madalas na bahang nararanasan, tila ay sanay na dahil matagal na umano itong nagaganap sa kanilang lugar. Lagi silang may nakahandang sandbags, trapal at mga bato sa kanilang bakuran na kanilang ginagamit para makontrol ang tubig at huwag pasukin ang kanilang tahanan tuwing malakas at rumaragasa ang tubig. Hanggang na dito eh. Tapos nagsubra pa di pitak. To the point nga talagang manungal daw kami nga nagkukwanti pitak. Sa pagsisiyasat ng Pico Barangay, marami silang nakitang dahilan ng pagbaha sa lugar. Bukod sa malakas na buhos ng ulan, nakaapekto din ang maliliit na kanal na daluyan ng tubig at sa nasabi ring lugar nagpupunta ang tubig mula sa mataas na bahagi. Hinala pa ng mga residente, maging ang tubig na galing sa isang konstruksyon sa Dreamland. Things din na pa namin nagwakturuan man, agrugi ijay nga tungato, ijay Dreamland. Tidanong, kaslangay nga nagaramit at kitin iti kanalon nga talaga nga ito'y timatlagan amin tidanong. Isong mapunno pi man, di katangaton ti bantay nga di kat mapunno, di maurnong amin tidanong talagang agtun nga napigsa. Sa panig naman ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad, ipinag-utos na ni La Trinidad Mayor Awingan sa mga kinauukulan upang kausapin ang developer ng nasabing konstruksyon. Usan na po natin yung mga ating mga empleyado from the Municipal Engineering Office, Municipal Zoning Office na pumunta po sa site, actual site, and hanapin po yung mga bahay na nandun
and magbigay po sila ng cease and desist order. Pinagsisikapan umano ng LGU na makahanap ng paraan, gayon din ang paglalatag ng plano para sa Drainage Master Plan bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Bridget Marcasi Pangosfian ng PTV Cordillera para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.